Mga igala, kumusta? Umayong adlaw dakbayan sa Oroqueta. Karon higayon na atong ibisitahan mismo ang buhatan sa Bureau of Fire Protection. Di na itong hinabion ang atoang Oroqueta City Fire Marshal nga si Chief Inspector Pedrito Cabanday. Kalabot sa update sa nahitabong sunog kagahapon sa may alas 7 dito sa Poblacion 1, kilid mismo sa MONHS, kung Misamis Occidental National High School. Aron mapangayoan nato siya update unsay dagat karon sa nahitabong sunog kagahapon. So before nato madungog ang update gikan gyud ni Chief Inspector Cabanday ato na siyang tagahigayon nga makatimbay usab sa katawhan sa dakbayan sa Oroqueta. Sir, maayong adlaw. Okay, maayong adlaw ma'am ug maayong adlaw pud sa tanang mga Oroquetanhon. Kagahapon sir, natigaw ang atoang buhatan tungod kay nagresponde mo dali mong nakaresponde sa tawag sa nahitabong sunog dito sa Poblacion 1, kilid mismo sa atoang Misamis Occidental National High School. Unsay dugang natong mahatag report sa atong Well, actually that was Monday morning, no. Nag-prepare gyud untang amo ang unit, no, sa stations to participate sa opening of classes tungod kay part man po ni sa amo ang instruction from the higher office nga to coordinate especially in the opening of classes. Tungod kay sa may alas City gyud kagahapon, no, pitsa 29 of July 2024, nakadawat gyud mi og telephone call from our hotline. Nagtawag si G. Madula nga nag-inform siya nga moto na ay fire in progress Purok size Poblacion 1, Oroqueta City. So immediately, no, ato ang fire truck, duha ka fire truck including our ambulance ning proceed gyud sa area tungod kay ang giingon sa caller is dikit gyud ang balay. So pag abot dito sa area, ang tawag is actually alas City man to siya, and then wala lay mga 5 minutes to abot mi sa area ug dito nakita gyud sa amuang grupo is dako na gyud ang kalayo. Among nahibaw-an nga residential house di ay ni Anthony Leopoldo. Og base sa testimony sa silingan tungod kay naman po siya silingan nga siya gyud mismo una nakakita gyud, no, naka-notify sa sunog si Grace Deringer, silingan man siya, but kini si Anthony Leopoldo ang owner, fire victim, naraman siya dito sa sud sa balay, but wa siya kahibalo nga ang iyahang grahe di ay involving sa iyahang vehicle nga na mao na day sinugdanan sa sunog. So pagsinggit ni Madula, paggawas ni Anthony Leopoldo, nakita naman gid niya nga dako na gyud kay ang kalayong ma'am dayon, na gyud niya matabang. Ang gihimo na lang niya, duha man kay vehicle gyud ang nagparking, iyahan na lang yung gipagawas ang usa ka vehicle iyang kusuwen. So nahibilin gyud ang katong Jimmy nga sakyanan na dili na gyud siya matabang tungod kay dito man gyud kasunog ang kalayo. Dako na gyud siya, nasalba na gyud taon niya, ang tag-iya si Leopoldo ang iharag yung kruswen. And then nagsugod ang among operasyon, dayon tungod kay dako namang gyud kay kalayo. And then medyo nakuyawan ang among grupo tungod kay tapat-tapat man nga balay. This why pag abot gyud sa area, among gi-raise gyud dayon siya og second alarm. Ang second alarm ning responde gyud ang Aloran og Lupicayna, but ang Lupicayna wala tungod kay unserviceable ang iyang fire truck. So only Aloran ang ning responde sa maong sunog. So gitabangan namo with the CDR, I think PDR ning abot man pud siguro siya dito.
Basta kay around murag 5 fire trucks ang nagtabang, duha sa amo and then Aluran, CDR ug I think PDR MO. So mao to, gasugod yan mong operasyon ni focus mi dito sa likod tungod kay dito man gyud ang posible nga mo scatter gyud siya mo kalat sa likod. Mao to nga ang among operasyon kilid-kilid og dito sa sentro. Ang usa ka fire truck na mo dito nag-focus sa kilid, the left side, ang Uficas fire truck dito po nag-focus sa right side, and then the CDR mo dito gid sila sa sentro kay daplin naman kay siya karsada. And then mo to ang kalayo wala gid siya makatay sa lain. Although second floor man to siyang balay ang na-involve tungod kay involving of light materials lang man gid siya, mao ra gid siya nasunog pero ang ubos wala gid siya. So mao na nga pag-abot sa gi-declare na mo og declare na mo siya og under control no kay nagsugod man to alas city pagka alas 7:25 no alas 7:25 nag under control me no by alas 7:25 and then pagka alas 7:50 totally fire out gud siya. And then, basis ang mga initial investigation dito nga nakalap, base po sa mga testimony mismo sa tag-iya, o sa katong nakakita yun mismo una, dito yun gasugod sa iyahang Jimmy nga sakyanan. And then, sa pagkakaroon, dili pa na mo ma-pinpoint yun o tungod kay gitagaan po namin other consideration ang source of ignition kung dili sa sakyanan kung dili sa electricity. But sa pagsubay namo dito ang iyang linya sa iyang electricity dito man siya left side. So mas duol sa tinuod nga ang katong according sa testimony ni Diringer sa sakyanan gid siya nasugod. Posible nga na ay short circuit sa iyang sakyanan yung battery. Mo to hinungdan nga nasunog and then mga light materials man sad ma'am kay tungod kay grahe siya ninday mga papel dali ra gyud kay siya ning katay ang kalayo munang naabot sa iyang second floor tapad sa iyang balay. So sa to pa nakuhaan gyud ang panimalay ni Anthony Leopoldo. Pero ang second floor ma'am tungod kay ang kalayo pataas man siya and then tapad siya but ang ubos is half concrete man siya. Ang taas ra siya maoy light material so nasunog gid siya. Pero dili po tanan. Muna nga partially burned gid siya ang iyahang residential house. Pati ang iyahang structure, iyahang garahe. That's why among estimated damage tungod kay gamay man yung area nga nasunog nara sa mga 90,000 sa iyang structure lang excluding sa iyang mga gamit ug katong iyang mga sakyanan nga nasunog. Okay. So, medyo nakuhaan gyud ay ang iyang pamnimalay no. So, yes ma'am. Nakuhaan gyud siya gamay. Dugay pa siguro mo ato sir makaposible no. Posible tungod sayo pud napahibalo no, sayo pud napahibalo sa station si CJ Madula gyud ang inform nga agi siya sunog mo pay pagkuan ma'am o pa siya pagsugod gyud siya but again, pag abot yun na mo dito, dako naman gid siya tungod kay medyo layo may po ang station but within 5 minutes abot sa area. Napakgang siya tungod kay amo mag yung gipaningkamutan yun nga dili na gyud siya makaabot sa likod kay daghan pumagong balay sa likod o kilid-kilid man. Putong gipabot ni Mayor Limel Merke Macosta ang iyang dakong pagpasalamat ug pagdaig sa madali ang pagresponde sa inyong side as kamomoy nagpatunhay o mapakgang ang mga panghitabong sunog din sa Dampay. Okay, ayos ma'am. Actually nakita aming Mayor Gabo during the fire incidents. Diha gid siya, diha gid si Mayor pati ang iyang asawa. Diha gid sila, nag-istorya mi. Nagpasalamat po siya tungod kay sa madali ang pagresponde nga wala gid siya mo dako ang kalayo na confine gid siya usa ra gyud kabalay ang fire victim is kanira gid si Anthony Leopoldo wala ni gilaing insidente mga balay nga naapil except aning Leopoldo. Ikapila ning fire incident diri nahitabo sa atoang Oroqueta sir? Sa as of this date aning bulan. Aning bulan? July. Sa July kanira siya kanira man ang naibawan nga naay mga responde na mo but
last week yata dito sa Mubod extinguish upon arrival man siya. Kanina gid siya medyo dako-dako nga sunog. Nagkalat-kalat siya gamay. Dako-dako siya nga sunog. Okay. Sir, na kay gusto kay ang nahitabo mo gud karon sa imong gikaingon nga posible ang source sa kalayo nga gagikan sa ilahang sakyanan. So nay mga posibilidad di ay nga mo cause of fire ang atong mga sakyanan na kay gustong mga pahimangno para sa atong katong na nag-iyaw mga sakyanan kung siya ang nila buhaton para ma-prevent ang maong same nga nahitabo gahapon. Dili lang ni siya nga unang higayon nga among na-experience sa Oroqueta nga ang sunog involving vehicles nga naka-park, no. Again, naman siya baterya god. And then the baterya basin og wata kay balo kay kaning mga sakyanan usahay pag human ato parking wala gid nato mapalong, wala gid nato mo switch off ang iyahang kuan ignition niya. So kita nga managiyag sakyanan, we will see to it nga human nato magpaandar, human nato paggamit atong sakyanan, dili gid nato kalimtan ato ang yawi, ato agid yang i-off para malikayan gud nga susama nga nahitabo katong kang bag-uhay lang kang Leopoldo residence, Leopoldo Anthony nga identified magyud, no. Dito magyud siyang sakyanan nga una nga nasunog. Ang base sa amo ang investigation sa among nakita dito, physical evidence mo dito, guba gid kay ang sakyanan. So advice lang nga katong mga nga sakyanan, pag humagamit atog yung i-switch off and then tangtangon nato ang susi kay usahay basin ba og ibilin lang nato ang susi niya na mga bata or lain kon i-on ang ato ang sakyanan. So posible gid siya, no. Kinalan atog yung we will see to it nga nakuha gid nato ang susi and then shut off ang ato ang sakyanan. Okay, dan kay salamat sir sa higayon nga imong gi-share para usab paghatag update o maklaruhan ang ato ang mga katawhan kun unsa gyoy posibleng hinungdan sa pagkaylap sa kalayo kagahapon sa panimalay ni Anthony Leopoldo. Dahil kay salamat ug dinhi nanukad sa buhatan sa Bureau of Fire Protection. Ako si Joanne Saribong Bata Suda. Mayong adlaw.